You know? Good morning mga kalokohatsa. Ngayong araw ay nandito ako sa Antipolo City, no? Dahil kung dati, mga campsite ang pinupuntahan natin, ngayon naman, ang gagawin natin ay may bibisitahin tayong isang resort. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Sa ngayon ay nandito na tayo sa Cabading dito sa Antipolo City. Tapos dito mag-uumpisa yung paghahanap natin papunta dun sa sinasabi kong resort. Sa oras na makita natin itong arko ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape ay kakaliwa na tayo dyan, no? Yan na yung arko. Okay, o kakaliwa tayo ngayon. Yun. Tapos itong daan na to ay babagtasin lang natin. Susundan lang natin to hanggang sa marating natin yung maghihiwalay na daan naman papunta ng Binayoyo at papunta ng Barangay Silangan. Sa parte naman na ito ay maghihiwalay na yung daan. Ayun, ganda ng view. Kapag diniretso nyo itong daan na to ay mapupunta yan ng Sitio Binayoyo. Tapos dito tayo sa kaliwa, ito yung papunta ng Barangay Silangan sa San Mateo, Rizal. Yan. Tapos dito naman ay makikita natin yung main gate ng Heaven's Gate Cemetery. Pag nakita natin yon, kakanan naman tayo. Ayan, so kapag nakita nyo yan, kanan tayo. Tapos hahanapin natin ngayon yung karatula na magtuturo kung saan naman tayo papasok papunta dun sa resort. Alam ko dito na yun malapit-lapit na. Okay. Ayun. Ayun na sa kaliwa yung wood farm. Kalagay wood farm this way. Yan, papasok tayo dyan. Okay, so pasok tayo. Ayun, paahon. Rough road pala dito. Yeah. Pero tingin ko kaya naman to ng sedan. Hindi naman ganun ka kalalim yung yung mga hukay. Ayan, dito daw sa kaliwa yung wood farm. O, kaliwa tayo. Ito na yung gate. Yun, so ito na yung gate. Tignan natin kung may tao dito. Wood farm. So nandito na nga tayo ngayon sa loob nitong Wood Farm Resort. Tapos ang gawin natin ngayon, libutin natin at tignan kung ano yung mga makikita natin dito sa loob ng resort. Mula pala doon sa main gate, ito yung madadaanan ninyo. Ayan. Sementado naman yung daan. Ayan Tapos ito yung kanilang parking area. Ayan Tapos meron na rin ditong half basketball court So pwede kayong maglaro dyan at maglibang. Ito pala yung kanilang pavilion na kung saan ito yung madalas ginagamit kapag may mga okasyon na ginaganap dito Birthday, kasal, tsaka kung ano pang mga party. Tapos ito ay malaking area na sa tingin ko ay kayang mag-okupa sa tansya ko ay nasa 50 na katao. Hindi ako sure pero tansya ko lang yan. Tapos sa gilid dito makikita natin naglagay na rin sila ng mga swing Ayan, may swing. Saka meron na ding mga upuan. Maging dito din sa kabila, sa gilid ng pavilion, ayan, naglagay din sila ng extra upuan na pwede ninyong magamit. Dito naman din sa gilid, yan makikita nyo yung mga structures na to na kung saan ito yung kanilang mga accommodations. Tara, pasukin natin. Ito yung isa sa mga kwarto dito sa loob ng resort. Ayan ang ganda, tsaka malinis Ito ay may 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan, 12 tao ang kakasya dito. Tapos meron na siyang ceiling fan, tapos wall fan.
pero ito ay walang aircon. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit na walang aircon dito, malamig naman dito sa parting ito. Dito naman sa kabila, ito yung kwarto na masasabi kong para sa malaking pamilya. Ayan o, dito pa lang sa baba, malawak na. Meron na kang nakareding mga, mga upuan, ayan o, tsaka sopa. Tapos meron na rin ditong dining table. Ayan, nandito na rin yung kanilang kitchen, tsaka yung kanilang lababo, kaya pwede na kayong magluto dyan, hindi nyo na kailangan lumabas. Tapos dito sa gilid, ito yung kanilang toilet. Ayan o. Tapos meron na rin shower yan, hot and cold. Ayan o, malinis, tsaka maganda rin yung CR nila dito. Tapos itong area na to, or itong accommodation na to, meron pong second floor na may malaking kwarto. Tara, akitin natin. So ito yung kwarto nila. Wow, malaki rin tsaka maganda, malinis. Ang kakasya dito ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tsaka 15. Kasi ito ay pwede mong ibaba yung sandalan, tapos maging sofa bed siya. Ayan, tapos may dalawang ceiling fan. Ayan, sa taas may ceiling fan dalawa. Tapos dito, isa pang ceiling fan yun, so 3. Tapos meron din siyang ventilador banda doon. Ayan. Pero kahit wala namang aircon dito sa loob, wala namang problema dahil dito sa Wood Farm Resort ay talagang malamig, lalo na pagdating sa gabi. Tapos dito sa gilid, makikita dito yung kanilang balcony. Ayan o, ang kagandahan dito, itong puno, ayan o, hindi nila pinutol yung puno. Nag-provide sila ng space para sa puno. Ayan o, galing. Talagang pinangalagaan nila yung puno. Ito, malawak din yung kanilang dito, balcony. Ayan o. Pwede siguro dito maglatag ng lalamesa, ng upuan, no? Tapos dito kayo mag-inuman o kaya magkainan. Tapos dito sa ilalim ng puno, meron na rin naka-ready na hook. Ayan o, 1, 2. So in case na gusto ninyong maglagay ng hammock, pwede na yan. Ito yung isa pang accommodation na ang design naman niya, nasa labas naman yung yung dining area, tsaka yung kitchen. Ayan o, nakikita natin dito. Tapos dito sa loob, ayan, ito yung dining table, may mga upuan na din siya. Ito yung kitchen, ito yung lutuan, lababo, meron na siyang LPG. Tapos dito yung refrigerator, yan, pwede nyo gamitin yan. Tapos dito naman sa kaliwa, dito matatagpuan yung kanilang CR. Yan, may shower na rin yan, hot and cold. Pwede na rin magamit. Ayan, ang linis, ang ganda. Dito naman matatagpuan yung kanilang kwarto, silipin natin. Uy, malaki din ha, at saka malinis din. Kasya ang 2, 4, 6, 8, 10, 12, tsaka yun, isa doon, tapos isa dito, 14. Yan, dahil ito nga ay sofa bed na pwedeng ihiga yung sandalan. Tapos yan, meron na siya dito aircon. Ayan, isa. Tapos may ventilador doon, tapos may isang ceiling fan. Ayan. Tapos doon sa banda doon, meron siyang cellphone holder para in case gusto nyo mag-charge, doon nyo na ipapating yung cellphone ninyo, hindi nyo na kailangang hawakan. Kung halimbawa naman na maliit na grupo lang kayo, mga 2 o kaya hanggang 4, meron din silang room para sa ganyang bilang ng guest dito. Ito naman yung kwarto na kung halimbawa 2 hanggang 4 lang kayo nakatao o maliit lang yung grupo, ito pwede nyo gamitin to. Ay, yan o, ang ganda. Yan, ito 2. Tapos 2 din dito. Ayan o, pero dito wala tong wala siyang aircon. Pero sa tingin ko pwede rin naman kayo mag-request ng ventilador. Ayan. Tapos may mga saksakan na rin yan. Meron dun. Tapos meron dun sa baba. Tsaka ang isa sa kagandahan dito, ito yung balcony nila. Paglabas mo dyan, ayun o. Makikita mo yung swimming pool. Ayan. Tanaw na tanaw mo rin dito yung yung pavilion. Halos yung buong yung buong resort, tanaw na tanaw mo na dito. Ang ganda. Siyempre hindi rin naman kumpleto yung bakasyon kung wala tayong swimming. So ngayon pupuntahan naman natin yung swimming pool nila. So ito yung swimming pool na makikita lang naman sa gilid din ng pavilion. Ito ay may lalim na 2 feet hanggang 5 feet daw ang pinakamalalim. Ayan o, ang ganda. Tapos ang tubig nito hindi yata to ayun, malamig siya pero hindi naman ganun kalamig. Sakto lang. Hindi to wala silang hot na dito na tubig, cold lang. Tapos dito sa gilid, kung may mga kasama kayong mga chikiting, mga bagets, ayan, nandito yung kanilang mini pool. Ayan, yung kiddie pool nila. Ayan, malamig din, pero hindi naman ganun kalamig. Saktong-sakto lang naman din. Ayan, ito yung may lalim lang din naman na 2 feet. Tapos kapag umapaw yung tubig dito, rekta dun sa pang adult na swimming pool.
Siyempre, bago tayo lumuson sa swimming pool, dapat mag-shower muna tayo dito. Ayan, may shower naman dito na matatagpuan sa gilid. Dito naman sa bandang gitna, ito yung kanilang common CR tsaka shower room. Ayan. Diba? Malinis din tsaka maganda. Ayan, no? Ito yung sa kabila. Meron din pala sila ditong area provided para sa mga mahilig maglaro ng dart. Ayan, no? Isa din sa pwede ninyong gawing libangan dito ay itong billiard. Ayan, meron na silang dito provided na billiard table. Ayan, kompleto na rin yan sa gamit. Kung halimbawa naman sa gabi, gusto niyo ng mainit, gusto niyo mag-bonfire, ito naman yung lugar na para sa inyo. Yan, dito sa gilid, nandito matatagpuan yung area kung saan pwede kayo mag-bonfire. Ayan, oh, paikot na yung upuan, naka-ready na siya, so komportable tayo upo dyan. Tapos habang nag-bonfire tayo dyan, pwede tayo mag-ihaw-ihaw dito, mga pulutan, di ba, kung gusto natin mag-inuman. Tapos ayun, may kubo na rin na pwede na rin natin magamit yan. Dito naman sa gilid, may provided na silang area, mini playground para sa mga bagets na kasama natin. Ayan, oh. Well, masasabi ko dito sa resort na to, maganda siya. Tapos tahimik dahil nga nasa bandang looban to, no? Wala siya halos katabing ibang resort. Kaya kung naghahanap kayo ng resort na yun nga, tahimik, malinis, walang ingay, at talagang makakapag-relax kayo, sinasuggest ko sa iyo at highly recommended ko sa inyo itong Wood Farm Resort na matatagpuan lang yan dito sa Antipolo City. Ilang oras lang yan mula sa Manila. Para pala sa rates tsaka sa mga inquiries ninyo patungkol dito sa Wood Farm, ilalagay ko na lang sa description ng video natin yung Facebook Messenger nila at the same time yung Facebook page nila para kahit paano doon nyo maitanong para eksaktong rates at eksaktong detalye ang mabigay nila sa inyo. Maraming salamat nga pala kay Sir Jonathan, siya yung owner ng Wood Farm Resort dahil napagbigyan niya yung kahilingan ko na kung pwedeng mabisita yung kanilang maganda at tahimik na resort. Shoutout din kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mabisita natin yung Wood Farm Resort na matatagpuan sa Purok 5 ng Barangay Sapinit, Antipolo City. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!